Hi kids! Kumusta na kayo? Ako nga pala si Ate Wilma. Masaya ako at makakasama muli namin kayo para sa bago nating pag-aaral ngayong araw. Pero bago yon, samahan muna natin sila ate at kuya para sa ating pag-aawitan. Sabayan nyo sila ha! Matthew 19:19. Love your neighbor as yourself. Love, love, la 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 la. Love your neighbor as yourself. Love, love, la 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 la. Love your neighbor as yourself. We gotta show a little kindness. Show a little kindness. Show the world we really care. Let the love of Jesus find us. Love of Jesus find us. Singing His love everywhere. Love, love, la 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 la. Love your neighbor as yourself. Love, love, la 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 la. Love your neighbor as yourself. We gotta share the love of Jesus. Share the love of Jesus. Share it with everyone. And may everyone who sees us Everyone who sees us. open their hearts and love the Son. Love, love, la 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 la. Love your neighbor as yourself. Love, love, la 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 la. Love your neighbor as yourself. Love your neighbor as yourself. Love your neighbor as yourself. Ayan mga bata, salamat sa pagsabay nyo sa ating pag-aawitan. Bago tayo mag-umpisa, tayo muna'y manalangin. Ikit natin ang ating mga mata at iyoko ang ating mga ulo. Dakila namin Diyos, maraming po salamat. At kami Panginoon ay muli mag-aaral ng inyong salita. Salamat po sa mga batang patuloy na sumusubaybay sa aming Kids Light Ministry. Kayo po ang manguna sa akin pagtuturo upang ang kalooban niyo maihayag at naway ang mga batang ito maging bukas ang puso at isipan upang kanila matanggap at maintindihan ang gusto niyo iparating sa kanila. Kayo po Panginoon aming luwalhati at manguna po kayo sa buong gawain namin ito. Sa tanging pangalan lamang ng Panginoong Yesus, dalahin ko ang lahat ng ito. Amen. Ang ating pag-aaralan mga bata ay matatagpuan pa rin sa Book of Genesis. Sa Genesis chapter 4, verses 1 to 15, at may pinamagatang si Cain ay nagrebelde sa Diyos. Alam niyo ba ibig sabihin ng rebelde? Ang rebelde ay paglaban at di pagsunod sa utos. Oo mga bata, malalaman natin kung bakit si Cain ay naglaban at di sumunod sa utos ng Diyos. Nalaman din natin sa nakaraan nating pag-aaral ng tungkol sa mag-asawang si Adan at si Eva. At ngayon naman, ang ating pag-aaralan ay tungkol sa kanilang mga anak, si Cain at si Abel. Si Abel ay tigapag-alaga ng mga hayop, gaya ng tupa at kambing. Si Cain naman ay tigapagbungkal ng lupa o isang magsasaka. Isang araw, dumating ang tag-ani. Inani ni Cain ang kanyang mga tinanim at ito'y inalay niya sa Panginoon. Si Abel naman ay pumili ng panganay sa mga hayop na inaalagaan niya at kinatay o pinatay niya ito at ang pinakamataba ang kanyang inialay sa Diyos. Natuwa ang Diyos kay Abel at sa alay niya, pero hindi kay Cain at sa alay nito. Sumimangot at nagalit si Cain. Tinanong siya ng Diyos, bakit ka nagagalit at ang mukha mo'y nakasimangot? Kung mabuti ang iyong ginawa, bakit hindi ka tatanggapin? Ngunit kung ang ginagawa mo ay hindi mabuti, ang kasalanan ay nasa pintuan at ikaw ang nais niya. Kaya dapat, labanan mo siya. Tignan nga natin mga bata, kung susundin nga ni Cain ang utos o payo ng Diyos. Isang araw, niyaya ni Cain si Abel sa bukid. Pagdating nila sa bukid,
Pinatay ni Cain si Abel. Oo mga bata, pumatay si Cain. Mula sa pagkagalit, ngayon pumatay naman siya. Naalala niyo ba ang sabi ng Panginoon? Dapat pagtagumpayan niya ang kasalanan. Dapat ang kasalanan ay talunin niya. Pero ang nangyari mga bata, si Cain ang natalo ng kasalanan. Tinanong siya ng Panginoon, nasa na iyong kapatid na si Abel? Ewan ko. Bakit? Ako ba ang tagapagbantay niya? Kita niyo mga bata, mula sa pagkagalit, pagpatay, ngayon naman pagsisinungaling. Sabi ng Panginoon, ang tinig ng dugo na iyong kapatid ay humihingi sa akin ng tulong sa ilalim ng lupa. Ibinuka ng lupa ang bibig nito at tinanggap ang dugo na iyong kapatid. Ang parusa sa iyo, hindi ka na kailanman magsasaka at niwala ka rin aanihin. Ika'y wala na ring matitirahan at magiging palaboy-laboy ka. Ang bigat naman na parusa yan, hindi ko makakaya. Aalis ako sa lupaing ito, wala akong matitirahan at ako'y magiging palaboy-laboy. Tignan niyo mga bata, sarili pa rin ni Cain ang kanya inintindi. Patong-patong na ang kanyang kasalanan. Imbis na humingi siya ng tawad at magpakumbaba sa Diyos, naging mapagmataas pa siya mga bata. At ang sabi niya, paano yan? Kung may makakita sa akin, baka ako'y patayin. Sabi ng Panginoon, hindi mangyayari yun dahil ang papatay sa iyo ay gagantayan ko ng 7 beses. Makita niyo mga bata, ang biyayang binibigay pa rin at proteksyon ng Diyos kay Cain. Baka sakali kasing humingi pa rin siya ng tawad at talikuran ng kasalanan niya. Bibigyan kita ng marka, sabi ng Panginoon, para walang papatay sa iyo. Doon mga batay, lumayas na si Cain. Lahat tayo mga bata ay nagkakasala, pero pag alam natin nagkasala tayo, ihingi agad ito natin ng tawad sa Diyos at sa taong pinagkasalaan natin. Halimbawa, kumuha tayo na hindi sa atin, tapos pag hinanap sa atin, sabihin natin, hindi natin alam. Diba mga bata, una, nagnakaw tayo. Pangalawa, nagsinungaling pa tayo. Huwag natin hayaan na magkaganon. Sana mga bata, naalala natin yung sinabi ng Diyos, dapat talunin natin ang kasalanan at hindi ang kasalanan at tumalo sa atin. Dahil darating ang panahon, kagaya ni Cain, tayo rin ay maparusahan. Okay ba mga bata? Alam kong marami kayong natutunan sa ating pinag-aralan. Ngayon naman, tatawagin ko na si Ate Joy para sa ating memory verse at recap. Ate Joy! Hi kids! Masaya ba kayo sa bagong lesson na natutunan nyo ngayon? Siyempre, masayang-masaya tayo. Pero nakinig ba kayo na mabuti? Sige nga, tanungin ko nga kayo. Sino-sino ang mga naging anak ni Eva at ni Adan? Tama, si Cain at si Abel. Ano ang gawain ni Abel? Tama, siya ay tagapag-alaga ng hayop katulad ng kambing at tupa. Si Cain, ano ang kanyang gawain? Tama, siya ay nagbubungkal ng lupa o isa siyang magsasaka. Naalala niyo pa ba kung ano ang inaalay nila sa Panginoon? Ano nga yun? Yun, si Cain ay nag-alay ng kanyang mga inani. Si Abel naman ay pumili ng panganay na hayop. Kinatay niya ito at ang matabang bahagi, yun ang inalay niya sa Panginoon. Kaninong alay naman ang tinanggap ng Diyos? Tama, kay Abel. Dahil dito, natuwa ba si Cain? Tama, naggalit siya, sumimangot siya. At dahil sa kanyang galit, anong nagawa niya sa kanyang kapatid? Yun, pinatay niya si Abel. Dahil sa kanyang mga kasalanan, anong naging parusa sa kanya? Magbigay nga kayo ng isa? Yun, hindi na siya makakapag-ani o makakapagsaka at wala na rin siyang permanenteng matitirahan
siya ay magiging palaboy-laboy. Ayon sa tinuro sa atin ni Teacher Vilma, ano nga dapat ang gawin natin pag tayo ay nagkakasala? Tama, dapat magpakumbaba tayo at dapat humingi tayo ng tawad sa Diyos. At huwag na natin ulitin ang mga kasalanang nagawa natin. O, last question. Ano ang binigay na proteksyon ng Diyos kay Cain? Tama, marka. Binigyan siya ng marka ng Diyos upang walang papatay sa kanya. Yan, ang galing! Nasagot niya ang mga tanong ko. Ngayon naman, magkakaroon tayo ng memory verse. Ang memory verse natin ay mahanap sa Genesis 4, verses 4 and 5. And the Lord respected Abel and his offering, but he did not respect Cain and his offering. Sige, sabay niyo naman ako. And the Lord respected Abel and his offering, but he did not respect Cain and his offering. Yan, i-memorize nyo yan ha. At sana, huwag niyo makakalimutan ang mga Bible lessons na natututunan nyo. Ngayon naman, magkakaroon na tayo ng crafts. Tawagin ko na si Ate Yom. Hello kids! Ang crafts natin ngayon ay Origami Mercy Flower. Dahil natutunan natin sa salita ng Diyos na kahit nagkasala si Cain, ay nagpakita pa rin ng habag o mercy ang Diyos sa kanya. Baka tanongin nyo, Ate Yom, anong kinalaman ng flower sa mercy? Mga bata, ang flower ay nagbo-bloom araw-araw, katulad na lamang ng habag ng Diyos sa atin. Kaya, ito ang magsisilbing paalala sa atin na God is merciful. O, samahan niyo ako ha! It's crafts time! Ang mga kakailanganin para sa crafts natin ngayon ay mga papel, glue, gunting, lapis, popsicle sticks, at kahit anong bilog na bagay. Sunod, kukunin natin ang ating papel, lapis, at ang bilog na bagay, at ito ang magsisilbing gabay upang tayo makabuo ng bilog. Kung nakapag-trace na kayo ng bilog, gawin niyo ulit ito hanggang sa makabuo kayo ng 7. Ayan, tapos na tayong gumuhit ng 7 bilog. Ngayon, kunin niyo ang inyong gunting upang magupit natin ang mga bilog na ito. Paalala lang mga bata, mag-ingat kayo sa paggamit nyo ng gunting. Kung maaari, magpatulong kayo sa mga magulang nyo o sa mga nakakatatanda sa inyo. Ayan, tapos na natin gupitin ang 7 bilog. Pwede nyo nang itabi ang gunting at itapon ang kalat sa tamang tapunan. Sunod, kumuha kayo ng isang bilog at itupi nyo ito sa gitna. Pagkatapos nyan, ay itupi nyo ulit ng isa pa. Ngayon, bubuklatin natin ito. Kunin nyo ang nasa kaliwang bahagi ng bilog at itupi ito papunta sa guhit na nasa gitna. Ganito na dapat ang itsura ng inyong mga papel. Ngayon, buklatin nyo pababa ang nasa taas na bahagi ng ating papel, katulad ng nakikita nyo sa video. Siguraduhin nyo mga bata na isa lamang ang itinupi nyo pababa. Ito ang magsisilbi nating
petals. Kunin nyo ang natitirang 6 na bilog at ulitin nyo ang proseso na ginawa natin kanina. Kung hindi nyo ito nasundan, pwede nyo naman ibalik ang video hanggang sa matutunan nyo kung paano ito gawin. Ayan! Tapos na tayo sa ating petals. Pero hindi pa siya mukhang flower. Kaya kunin ulit natin ang ating glue. Sumunod naman, kuha kayo ng 2 petals. Ito muna ang papagdikitin natin. Itong kanang bandang ito ang lalagyan natin ng glue. O mga bata, unti-unti lang ang paglagay natin ng glue upang hindi ito kumalat. Pagkatapos niyan, kunin nyo pa ang isang petal at idikit ito sa bahagi na may glue. Kung nahihirapan kayo, ibalik nyo lang ang video para masundan nyo muli ang ginagawa ko. Ganito dapat ang itsura ng petals nyo. Kumuha muli kayo ng isa at gawin nyo ulit ang proseso. Maglagay ulit kayo ng glue sa kanang bahagi ng isang petal. Pagkatapos, ang isang petal naman ay idikit nyo sa bahaging nilagyan nyo ng glue. Ipagdikit-dikit mo sila ng paikot hanggang sa magamit mo na lahat ng 7 petals at mapagdikit-dikit sila sa isa't isa. O mga bata, hidiin nyo ang pagkakadikit upang hindi masira ang ating gawa. Good job, kids! Tapos na natin gawin ang ulo ng bulaklak. Itabi muna natin ito at kunin nyo na ang popsicle sticks. Kumuha lamang kayo ng isa at itabi nyo na ang iba. Kunin nyo muli ang bulaklak at glue. Ang popsicle stick ang magsisilbing stem ng ating bulaklak. Lagyan nyo ng kaunting glue ang taas na bahagi ng ating popsicle stick. Kunin nyo ang ulo ng ating bulaklak at idikit nyo ang popsicle stick sa likod nito. Idikit nyo ito ng mabuti. Kung ayaw dumikit, pwede nyo naman lagyan ng tape imbis na glue. Ngayon, kunin natin ang isa pang papel. Pwede nyo rin itong gamitin sa paggawa ng stem kung wala kayong popsicle stick. Pero gagamitin natin ito ngayon upang mag-drawing ng leaves. Kunin nyo ang lapis at mag-drawing kayo ng kahit anong itsura ng leaves na gusto nyo. Kung hindi nyo kaya, pwede nyo naman gayahin ang drawing ko. Sunod, kunin nyo ang gunting upang magupit ito. Ito na ang ating leaves. Kunin nyo ulit ang glue upang madikit ang leaves sa stem. Huwag nyong damihan ang paglagay ng glue dahil kakalat ito. Yan na! Malapit na tayo matapos sa ating flower. Kunin niyo ulit ang papel na ginamit natin kanina upang mag-drawing ng leaves. Kumuha kayo ng lapis at isa pang bilog na bagay na mas maliit sa ginamit natin kanina. Ito ang magsisilbing sentro ng ating bulaklak. Gupitin na natin ito. Paalala, mag-ingat tayo sa paggamit ng gunting. Gumamit kayo ng glue upang madikit natin ito sa gitna ng ating flower. Yehey! Patapos na tayo! Kung gusto nyo, pwede nyo lagyan ng ibang design at drawing ang inyong bulaklak upang mas gumanda pa ito. Ayan na! Tapos na natin gawin ang ating origami mercy flower. Yehey! Good job, kids! Pakita nyo rin sa akin mga gawa nyo, ha? Yan.
At dyan nagtatapos ang ating online Sunday School. Pero bago tayo maghiwa-hiwalay, magpe-pray muna tayo. Pikit natin ang ating mga mata at iyuko natin ang ating mga ulo. Lord, salamat po sa mga bata na naka-attend ulit ng aming Kids Life. Salamat din po sa bagong lesson na natutunan po namin. At salamat po sa pagturo sa amin na dapat sumunod kami sa mga utos nyo at magpakumbaba at humingi ng tawad pag kami nagkakasala. Salamat po kay Teacher Vilma na ginamit nyo upang maturuan kami ng salita nyo. Sana po next week ay dumami pa po ang mga bata na makakapakinig ng inyong salita. Gabayan nyo po kami, Lord. In Jesus' name I pray. Amen. Yan, alam ko na nag-enjoy kayo sa ating online Sunday School. Kaya bumalik kayo next week dahil marami pa tayong matututunan. Mag-invite din kayo ng mga kakilala nyo o friends nyo para marami pang makapakinig ng salita ng Diyos. See you next week! Bye!